Ang aneurysm ay ang pagnipis ng mga blood vessel at bigla ang paglobo ng mga mahihinang ugat sa katawan na dinadaluyan ng dugo mula sa puso. Kapag patuloy ang aneurysm, patuloy rin na lumulobo at numinipis ang ugat na maaaring magsanhi ng pagputok nito. Kapag pumutok ang brain aneurysm, ang dugo sa ugat ay tatagas papunta sa utak na maaaring maipon at mamuo sa utak na siyang nagdudulot ng stroke. Ang aneurysm ay kadalasang nakikita sa mga taong edad 30 hanggang 60, ngunit sa kasalukuyan ay nakikita na rin sa mga taong may mababang edad. Mas mataas ang tsansa ng mga babae na magkaroon ng aneurysm kumpara sa mga lalaki. Madalas rin makita ang sakit na ito sa mga taong may hypertension at mga naninigarilyo. Narito ang 6 na mga paraan kung paano makakaiwas sa aneurysm. Number 1, mas mag-ehersisyo. Maraming mabubuting epekto ang pag-eehersisyo. Sa katunayan, ang mga taong araw-araw na nag-eehersisyo ay nabubuhay ng mas mahaba at may mas magandang kalidad ng buhay kaysa sa mga hindi nag-eehersisyo. Hindi lamang ito nakakatulong sa muscles at mga buto ng tao, kundi pati sa cardiovascular system. Ito ay dahil sa tuwing ikaw ay nag-eehersisyo, natutulungan mong lumakas ang iyong puso, baga at buong cardiovascular system. Ang regular na pag-eehersisyo ay nakapagpapababa ng tsansa ng pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo. Kung ang mga ugat na daluyan ng iyong dugo ay nasa mabuting kondisyon, napapababa nito ang tsansang ma-develop ang aneurysm. Pinakamainam mag-ehersisyo sa loob ng kalahating oras kada araw. Sa tuwing ikaw ay nag-ehersisyo, subukang gawin itong simple at gawin itong gawi. Sa pamamagitan ng pag-ehersisyo bilang isang gawi, ginagawa mo itong bahagi ng iyong pamumuhay. Dahil dito, nagiging mas kasiya-siya ang paggawa nito at hindi lamang simpleng gawain. Makakatulong din kung may kasamang kaibigan o mahal sa buhay sa tuwing nag-ehersisyo. Sa ganitong paraan, mahihikayat ninyo ang isa't isa na manatiling malakas at malusog. Number 2, pagpapanatili ng malusog na timbang. Bukod sa pag-ehersisyo, ang pagbabawas ng sobrang timbang ay isa ring paraan upang maiwasan ang aneurysm. Ang mga taong obese at overweight ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng alta presyon, sakit sa puso, diabetes at aneurysm. Sa usapin ng aneurysm, ang layers ng fat sa katawan ay dahilan upang mas mahirapan ang puso at ugat na daluyan ng dugo na mag-pump ng dugo. Dahil dito, nagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo na nakapagpapahina sa arteries at dahilan ng aneurysm. Ang pagbabawas ng 5 hanggang 10% sa kasalukuyang timbang ay lubang mas makapagpapababa sa tsansa ng pagkakaroon ng aneurysm. Number 3, kumain ng balansing diet. Upang makaiwas sa aneurysm, ang iyong diet ay may malaking gampanin. Ang pinakasanhi ng aneurysm ay ang alta presyon o mataas na presyon ng dugo. Dahil sa mataas na presyon ng dugo, nagninipis ang artery walls at lumalabas ang balloon na nagiging aneurysm. Upang maiwasan ito, kailangan kumain ng balancing diet na mababa sa fat at cholesterol at mataas sa mga bitamina, mineral at fiber. Ang fat at cholesterol ay parehong dahilan ng pagkakaroon ng aneurysm. Ang mga ito ay nakapagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng alta presyon, sakit sa puso, diabetes at aneurysm. Kaya sa pamamagitan ng hindi pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fat at cholesterol, bumababa ang tsansa ng pagkakaroon ng aneurysm. Ang pagkain ng mas maraming gulay at prutas at kaunting processed at fatty foods ay makakatulong din. Pagdating sa mga karne at carbohydrates, mainam na katamtaman lamang ang pagkain ng mga ito at subukang kumain ng lean meat at whole grains. Mainam din ang pagkain ng isda dahil ang mackerel, tuna, salmon at sardinas ay naglalaman ng omega-3 fatty acids. Ang fatty acids ay maaari ding makatulong upang mas bumaba ang level ng cholesterol sa dugo at ito ay isang uri ng good fat na kailangan ng katawan. Number 4, bawasan o itigil ang paninigarilyo. Isa sa mga mapanganib na dahilan ng aneurysm ay ang paninigarilyo. Bukod sa napatataas nito ang tsansa ng pagkakaroon ng kanser sa baga, dahilan din ito upang tumaas ang tsansa ng pagkakaroon ng cardiovascular problems, kabilang dito ang aneurysm. Ito ay dahil ang paninigarilyo ay direktang nakakasira ng arteries na dahilan upang ang artery walls ay humina. Sa paglipas ng panahon, maaaring ma-develop ang aneurysm na lubhang mapanganib. Napapataas din ng paninigarilyo ang tsansa ng pagkakaroon ng alta presyon na isang sanhi ng aneurysm. Kaya kung ikaw ay naninigarilyo o ang iyong malapit na kaibigan o mahal sa buhay, makabubuting hikayatin silang bawasan o itigil ito sa lalong madaling panahon.
Number 5, bawasan o iwasan ang pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay isa rin sa mga sanhi ng mataas na tsansa ng pagkakaroon ng aneurysm. Ang pag-inom ng maraming alak ay natuklasang nakapagpapataas ng tsansa habang ang katamtamang pag-inom ay mas nakapagpapababa sa tsansa ng pagkakaroon ng aneurysm. Number 6, sumailalim sa aneurysm screening. Mahalagang sumailalim sa aneurysm screening lalo na kung ang miyembro ng pamilya ay may aneurysm. Sinusuri sa pamamagitan ng aneurysm screening kung may umbok o aneurysm sa aorta. At kung matuklasan ng doktor na mayroon ka nito, maaari kang gumawa kaagad ng mga aksyon upang maiwasan ang pagputok nito. Ang mga kalalakihang nasa edad 65 pataas ay may mataas na tsansa ng pagkakaroon ng aneurysm, kaya mahalaga ang regular na screening. Maraming maaaring maging sanhi ng aneurysm. Kabilang na dito ang mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, at mataas na blood sugar. Maaari rin itong sanhi ng pagkapal ng ugat dahil sa cholesterol na dulot ng pagtanda. Ang aneurysm ay maaari ring namamana mula sa mga magulang o di kaya ay depekto mula pagkaanak. Ang mga taong may mga magulang o di kaya may mga kapamilya na nagkaroon ng brain aneurysm ay may mas mataas na tsansa na makaranas rin ito. Maaari rin itong bunga ng pagkain ng labis at pagkonsumo ng matatabang pagkain na nagdudulot sa pagdami ng taba sa mga ugat. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payo na ito kung paano makakaiwas sa aneurysm, bababa ang tsansa ng pagkakaroon ng hindi lamang aneurysm, kundi maging ang iba pang cardiovascular diseases. Kadalasang walang nakikitang sintomas ang aneurysm, subalit ang mga taong mayroon nito ay kadalasang nakakaranas ng masakit na ulo. Madalas rin silang makaranas ng pananakit ng leeg at pagkahilo. Kapag naman pumutok na ang ugat, ang tao ay maaaring makaranas ng labis na pagkasakit ng ulo at leeg, bigla ang pagtaas ng blood pressure, pagkahilo, pagsusuka at pagkawala ng malay. Ang aneurysm ay itinuturing na isang medical emergency sapagkat ang mabilis na pagkalat ng dugo sa utak ay maaaring magdulot ng stroke o di kaya ay comatose sa pasyente. Ang mga taong nakaranas ng sintomas ng aneurysm ay kailangan agad isugod sa ospital. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos, thank you for watching. Go Organic!